Magandang umaga, hapon o gabi mga kaklase at Sir Open. Kami ay ang ikapitong pangkat na nag-uulat tungkol sa personal pahayag ng misyon sa buhay, Module 3. Ang mga layunin. Una, naipailiwanag ang mga kahalagahan ng personal pahayag ng misyon sa buhay. Dalawa, natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng personal pahayag ng misyon sa buhay. At ikatatlo, na pagbubuo ng mga personal pahayag ng misyon sa buhay. Ano nga ba ang kahulugan ng personal pahayag ng misyon sa buhay? Good morning everyone, my name is Chisel Maria Fabriat. Nandito ako para i-report sa inyo ang edukasyon sa pagkakatao, ika-4 na markahan. Module 3, personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ang personal na pahayag ng misyon sa buhay o PPBM ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng direksyon at layunin sa buhay ng isang tao. Ito ang nagtuturo sa kanya kung ano ang kanyang mga pangarap, halaga, at kung paano niya gustong maging bahagi ng mundo. Ito rin ang nagbibigay inspirasyon at determinasyon upang maabot ang mga itinakdang layunin sa pamamagitan ng paglalahad ng personal na misyon. Nagkakaroon ng mas malinaw na pamantayan at gabay sa paggawa ng desisyon at pagtuklas ng mga bagong oportunidad. Lahat ng tao ay may nakatakdang misyon sa buhay, ngunit dahil iba-iba ang tao, iba't iba rin ang kanilang misyon sa buhay. Maaaring ito ay isasagawa sa pamilya, kapwa, lipunan, paaralan, o trabaho. Ang misyon sa buhay din ang nagiging dahilan upang magkaroon ng bakasyon o tawag. Napakahalaga sa isang tao ang bumuo nito sapagkat ito ang nagbibigay ng direksyon sa buhay. Sa kabuuan, mahalaga ang personal na pahayag ng misyon sa buhay o PPBM dahil nagbibigay ito ng direksyon, layunin, inspirasyon at pamantayan sa buhay ng isang tao. Ito ay isang gabay sa paggawa ng mga desisyon at pagtuklas ng mga bagong oportunidad. Sa pamamagitan nito, makakamit ang isang tao ang kapatanagan at kahulugan sa kanyang buhay. At makakamit ang mga pangarap at layunin sa kanyang inaasam. Suriin ang iyong ugali at katagiyang mga pinapagwadahan. Simulan nito sa paggawa ng kailangan PPM1 sa pamamagitan ng pagdadala ng iyong ugali at mga katangian. Number 2, kung saan ang pangunahin mong katangian na magpapakilala sa iyo kung sino ka. Iyong mga paano ka naaapektuhan ng mundo ng iyong ginagawa. Ano ang mahalaga sa iyo at paano mo isa sa katuparan ang iyong pagpapasya. Tipunin ang mga impormasyon. Sa iyong mga naitalang impormasyon, laging isaisip na ang layunin ng paggawa sa personal na misyon sa buhay ay mayroong malaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ito ang nagbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa landas na iyong tatahakin. Ang tipunin ng mga impormasyon ay nangangahulugang mag-compile o mag-isaayos ng mga datos, detalye o kaalaman mula sa iba't ibang pinagmulan. Ito ay isang paraan ng pagkolekta ng impormasyon upang magamit ito sa pagsusuri, pag-aaral at o paggawa ng desisyon. Halimbawa, isang halimbawa ng pagtitipon ng impormasyon ay ang pagkuha ng datos mula sa mga aklat, artikulo at online na mapagkukunan tungkol sa isang tiyak na paksa. Pagkatapos, maaari mong suriin at i-compile ang mga ito upang magkaroon ka ng kompletong pag-unawa sa paksa at maging basihan para sa iyong pagsasaliksik o pagpapasya. Hello everyone!
Ako nga pala si Rosalja Sira Mecho at ang ating tatalakayin ngayon ay ang bokasyon. Ano nga ba ang bokasyon? Ang bokasyon ay hindi na lamang simpleng trabaho kundi isang misyon. So, sa maikling salita, ang bokasyon ay isang misyon sa buhay mo. Dito nagkakaroon ang tao ng tunay na pananagutan sapagkat naibahagi niya ang kanyang sarili at kumikilos siya sa kabutihang panlahat. So, ayun. Nabasa naman natin na nagkakaroon ang tao ng tunay na pananagutan sapagkat naibahagi niya ang kanyang sarili at kumikilos siya sa kabutihang panlahat. Para din siyang tumutulong sa tao, sa mga tao, sa atin. Ang bokasyon ay galing sa salitang Latin na vocation. Ang ibig sabihin daw ay calling or tawag. Ang bokasyon naman ay katulad din ng propesyon, ngunit naging mas kawili-wili ang paggawa para sa tao. So, para sa akin, ang bokasyon daw ay isa din siya sa pangarap mo. Ngunit, nagiging mas exciting ang paggawa ng mga tao o paggawa natin. Mas lalo siyang nasisiyahan sapagkat nagagamit niya ang kanyang mga talento at hilig sa kanyang ginagawa. So, maganda daw siya gamitin para malabas mo ang iyong talento sa mga bagay-bagay at nasisiyahan ka din sa mga ginagawa mo. Iba pang mga halimbawa ay ang edukasyon. Mga guro o profesor, medical, doktor, nurse, o di kaya therapist at mga iba. Kung anong gusto mo maging paglaki mo, basta makakalungkot ka sa ibang tao. So ngayon, pagkakaiba ng profesyon sa misyon. So, ang profesyon ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. Ito ang resulta ng kanyang pinag-aralan o matagal na niyang ginawa at naging eksperto na siya. Pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng profesyon sa misyon. So, mag-uuna tayo sa profesyon. Ang profesyon, maumanisiyak ka na working hard ka para sa iyong kabuhi. Parang mga magulang natin, nagtatrabaho sila para sa atin. May mapakain sila or mga bagay na gusto natin bili para mabili nila. Pero minsan hindi natin nakukuha yung mga gusto natin. Kailangan talaga natin tanggapin dahil hindi madali kumita ng pera or hanap ng trabaho. So pag-uusapan naman natin ang mission. Ang mission, maumalisin ka na nakakamuadto sa ibang bansa ba? Example, nakakamuadto sa USA para makapunta ka sa Amazon, bibigyan mga bagay na gusto mo. So, ito ang maaaring gusto niya ang hindi kailangan ng bili sapagkat ito ang pinagkukunan niya ng kanyang pinakabuhay. Kailangan talaga natin ng profesyon dahil kung wala tayong profesyon, wala tayong mapapakain sa sarili natin. So, importante talaga ang trabaho kasi dyan lang tayo makakakita at mabibili yung mga bagay na gusto natin na hindi tayo humihingi sa parents natin. At dahil sa ikakabuhay lamang nakatuon ang kanyang paggawa, hindi siya nagkaroon ng ganap na kasiyahan. So, ang nangyayari, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay, like that, buhay, parang hindi ka magkakaroon ng magandang buhay kasi hindi ka nagtatrabaho, nakahiga ka lang, nagsisapok ka lang, parang gano'n.
Hello everyone, my name is Precious Faith M. De La Cruz. So I will reporting today, ano nga ba ang misyon? Ang misyon ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na nagdadala sa kanya tungo sa kaganapan. Lahat ng tao ay may nakatatakdang misyon sa buhay. Dahil iba-iba ang tao, iba rin ang kanilang misyon. Maaaring isagawa ang misyon ito sa pamilya, kapwa, paaralan, simbahan, lipunan, o sa trabaho na iyong ginagawa.